Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, "Iyan ay dinig ko na noon pa mang una, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya ay maaaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Diper o Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita, bagaman at naglalakad. Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong bakit mo ginawa iyan. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niya bayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay kapistahan ng mga Anghel de la Guardia. No? Sa English ito po yung Guardian Angels. Pag yung Guardian Angels, hindi natin alam yung kanilang mga pangalan, pero naniniwala po tayo na binabantayan nila tayo, inaalagaan nila tayo, at dinadala nila tayo sa Diyos. Pag tayo ay takot sa dilim, tayo ay nagdadasal, no? Bago rin tayo matulog, nagdadasal din tayo. Sinasabi natin, "Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen." So, ano ba ang ginagawa ng ating mga guardian angels, no, para sa atin? Una, kumakatawan po sila sa Diyos. Hindi po sila Diyos, pero dahil sa kanilang pure state, yung kanilang kalinisan, yung kanilang kabutihan, nire-reflect po nila ang kabutihan at kalinisan mismo ng Diyos. Tandaan po natin yung angel, no? El doon ay ibig sabihin ng Elohim, no? Ibig sabihin kumakatawan sila para sa Diyos. Pangalawa, ina-accompany talaga nila tayo, no? Ito'y makikita natin sa ating pananampalataya. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay omnipresent, maski saan tayo magpunta, wala tayong state na absent si God. Parating kasama si God sa atin sa pamamagitan ng ating mga guardian angels, no? Pangatlo, ginagabayan talaga nila tayo tungo sa kabutihan at pag-iwas doon sa kasamaan. Alam niyo, meron akong libro na nabasa, ako'y bata pa, inuulit-ulit ko talaga yan, no? Yung 7 capital sins, no? Nakikita ko doon, kapag gumawa ka ng masama, umiiyak talaga yung mga anghel, pero merong demonyo na nakangiti at sumusulsol, parang gano'n, ano? Nagbibigay siya ng mga hints na ito ang gawin mo. Sa madalit salita, nagtetempt. Pero habang binabasa ko yon, no, 7 po sila na talagang pinababantay sa akin na maging sensitive
no? Tayo sa presensya ng Diyos at maging sensitive din tayo sa paggawa ng kabutihan at pag-iwas doon sa kasamaan. So, ang ibig sabihin ng guardian angel, tayong lahat na naglalakbay dito sa lupang ibabaw ay mayroon kani-kaniyang anghel na gumagabay sa atin sa paglalakbay natin sa buhay na ito, na hindi po tayo maliligaw at tayo makakaakyat patungong langit, at kasama natin ang pinakadakila, pinakamabuti sa lahat, walang iba kundi ang ating Diyos. Gusto ko rin magtapos sa ating kaisipan na kailanman hindi inisip ng guardian angel natin na dalhin tayo sa masama. Ang request ko lang, dalhin natin sa kabutihan ang ating kapwa. Ito man ay kaibigan, family member, huwag tayong mag-isip ng masama laban sa mga tao sapagkat wala po yan sa daigdig ng Diyos. Kung sino po ang naipagkaloob sa atin ng Panginoon, alagaan po natin sila ng buong buhay, at kung maaari, maging anghel. Magmalaanghel din tayo sa kanila. Tandaan natin, tayo mga katiwala, at ang papel po natin ay dalhin ang bawat isa sa kaharian ng langit. Kaya halina, tanggapin natin ang mga guardian angels natin at tayo rin ay maging anghel, tagapagtala sa ating kapwa sa kabutihan ng Diyos. Magdasal tayo. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.